Hello mga kapatid, Brother Oki here. May nagtanong sa akin, isang kapatid natin sa pananampalataya. Tanong niya sa akin, sabi niya, "Bro, okay lang ba na tawagin tayong Christians?" Dapat tanongin ako, sabi ko, "Bakit mo naman natanong yan? Bakit mo naman nasabi yan?" Kasi po, marami kasi nagsasabi na hindi na daw dapat tayong tawaging Christians. Ang tawag na daw dapat sa atin ay tayo ay son of God, pat tayo daw ay ambassador. Since our citizenship is in heaven, sabi sa Philippians, dapat daw ang tawag na sa atin ay kingdom citizen. At saka po, Jesus Christ never introduced the word Christian and never preach or teach the word Christian, and he never ever called his disciples as Christians. So it makes sense. May sense yung tanong nung kapatid natin, no? So okay. So kaya ka nalilito. At saka po, tas pinahabol niya, sabi niya, may mga instances pa nga po pag may nagtatanong, ano bang religion mo? Roman Catholic ka ba? Sabi, hindi po. So Christian ka. So vice versa. So ano ka ba? Christian ka ba? Hindi po. So Roman Catholic ka or other organization, no? So nagkakaroon ng confusion. So kaya napatanong yung mahal nating kapatid, no? So sasagutin natin siya through scripture. Pero mas maganda kung mas maintindihan muna natin yung historical context. Kung saan ba talaga nanggaling yung word na Christian. So kung babasahin natin sa scripture sa Acts 11 verse 26, yun yung time yung mga disciples ay humayo sila at pumunta sa lugar ng Antioch. So ano ba yung lugar ng Antioch? Nung last year, nung pumunta ako sa United States with my wife, no, tinanong ako ng tito kong Amerikano. Sabi niya, "Hey, okay, mukha ba akong Amerikano?" Sabi ko, "Oo naman. From the color of your skin, the way you speak." Okay, sabi niya. "Don't be deceived kasi hindi naman talaga ako pure American." Sabi ko, talaga? Kasi hindi naman lahat daw ng tao sa Amerika ay pure American. Ngayon, ang mga tao daw doon, iba't iba na ang lahi kasi iba't iba na daw yung mga nagmamigrate doon eh. May mga Mexicans, may mga Italian, may mga German, may mga South African. Nag-aalo-halo na sila sa US. So ibig sabihin, hindi tulad dito sa Pilipinas na pag pumunta ka sa Pilipinas, almost 90% ng population dito ay pwede nating sabihin na sila ay pure Pinoy. Bibihira dito yung mix, bibihira dito yung ibang lahi na tumitira sa Pilipinas. Pero sa US, lahat ng klase ng lahi nandun. So parang ganoon yung lugar ng Antioch ng pinuntahan ng mga disciples. It's a melting pot, no? Ibig sabihin, iba't ibang lahi din yung nandun sa lugar ng Antioch. Meron dong mga Jews, merong mga Greek, merong mga Cyrenian, maraming klase ng tao doon. At doon nagturo yung mga disciples for one whole year. Ngayon, sabi kasi sa verse 19, makikita mo na sali silang may itinatawag sa mga certain of group. For example, men of Cyrus, men of Cyrenes, Grecians, and etc. So kung kay Caesar ka, tatawagin ka nilang Caesarian. Kung kay Jesus Christ ka, ano ba tatawag natin sa mga to kung sila ay kay Jesus Christ? Dahil kailangan nilang mag-isip ng katawagan sa mga disipulo, tinawag na lang silang followers of Christ. In other translation, kinonvert siya sa word na Christian. Kaya kung titingnan natin yung word na Christian sa Greek translation, from the word Christianos, ibig sabihin ay followers of Christ. So ibig sabihin, kapag tinawag ng Christian, followers ka ni Christ. Ibig sabihin, itinuturo mo, ginagawa mo, isinasabuhay mo kung ano yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo pag tinawag kang Christian. Ngayon, magja-jump naman tayo sa Acts 26 verse 27 to 28, yung conversation ni Paul at ni King Agrippa, no? Na ang sinabi ni King Agrippa doon na, "You almost persuade me to be a Christian." In Tagalog, sabi niya, malapit mo na akong makumbinse na maging Christian, no? Kasi bakit? Nung nag-uusap sila, nakita ni King Agrippa yung humility ni Paul nung times na pinipersecute siya. Nakita niya yung Christ-like sa kabila ng mga nangyari sa kanya. Nagpakita siya ng ugaling Kristo. Kaya sarabi na lang ni King Agrippa na you almost persuade me to be a Christian. Ibig sabihin, nagiging maganda na yung impression na word na Christian. Hindi na siya tulad ng dati na parang naisip lang, nakatawagan lang na para, ito na lang yung tawag ko sa'yo. At total, followers of Christ ka naman, tawagin na lang kitang Christian. So katawagan siya. So hindi na siya ganun. Kasi ibig sabihin, unting-unti na nagiging maganda yung word na Christian o followers of Christ. Dahil nagiging role model yung mga disciples o si Paul as a Christian or as a followers of Christ. Kaya nung sinabi ni Peter sa 1 Peter 4:6, sabi dito,
if you or if any man suffer as a Christian, kaya niya nabanggit kasi yung suffer as a Christian kasi nga hindi maganda yung impression ng Christian kasi naging katawagan lang siya doon sa lugar ng Antioch at nakasanayan din siya ng ibang lugar na tawagin ng Christian niya, tagasunod, ganyan. So parang somehow mockery nga siya, no? Para may maitawag lang sa mga disipulo ni Kristo. Sabi dito, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed. Sabi niya, wag mong ikahiya na tawagin kang Christian or nagsasuffer ka sa pagtawag sa'yo na Christian or follower of Christ. Wag mong ikahiya. Kundi, but let him glorify God on this behalf. Ibig sabihin, instead na mag-focus ka sa mga negative thoughts ng tao about sa word na Christian o sa pagtawag na Christian, isabuhay mo yung word na Christian to glorify God on His behalf. Kaya mga kapatid, kung babalik tayo sa tanong kung okay lang ba na tawagin tayong Christian, okay lang po. Kasi in-embrace na ni Peter in-embrace na rin ng mga disciple. Kasi maging maganda yung pagiging role model nila as a Christian or as a follower of Christ. Hindi nila niyurakan yung pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya yes, pwede po natin tawagin ang sarili nating Christian kasi we are followers of Christ. Ngayon, ang responsibility natin as a followers of Christ, we have to be a role model. Kailangan nating sundin at gawin kung ano yung ugaling Kristo. Hindi yung gusto mo pa tawagin ka nung pinakamatinding pangalan, ayaw mo ng Christian. Gusto mo yung pinakamatindi pa pero asama naman pala na ugali mo, no? So kaya wag na tayong maging masyadong critical sa pagtawag sa atin, no? Kaya God bless po sa lahat, mapagpalang umaga po sa lahat at I hope may natutunan po tayo. Salamat po.